signs. But before that, may I know if you do jogging or do some exercises? No, ayan. So, how about, do you smoke, ma'am? No then, ayan. So with that, relax for 10 to 15 minutes. So, 5 to 10 minutes kapag nag-jog, 10 to 15 minutes naman kapag nag-smoke na ipaparelax nyo dapat si patient. 10 to, smoke 10 to Yes, ma'am. 20-15. Ayan. So with that, now relax for a couple of minutes, then I'll do my prepare the materials. Prepare and sanitize na po ito, ha. Meron tayong paglilinis na gagawin na rin. Yan. So remove gloves kasi, ay, dito pala. Then, do the prepare the materials. 2 canister, 1 for trash and cotton. Feed the basin with the forceps. Alcohol. The pulse oximeter, ito po yun. The thermometer. The sphygmomanometer, yung set niya. Stethoscope, and then the cup. Then, prepare the materials. Get cotton. Then, spray some alcohol. Then, clean the thermometer. So, sa paglilinis dito ay cleanest to dirtiest tayo. When we say cleanest, yung hindi pa nagamit. So, saan tayo dapat? Doon sa dulo. Sa tip, sa seed oo. board niya po, no? Ayan. So, cleanest to dirtiest. Pwede na pong paglinis natin is bare hands po, ha? No need na gagamit pa Gloves. kayo ng forceps. Okay. So, get cotton and then circular motion, discard, get another one, discard, then the other side, discard. Ayan. So, kapag hindi pa nagamit, pag maglilinis pa tayo, ito yung uunahin natin. Okay? Then, put it back sa lagayan niya. The next, get the stethoscope. So, clean natin. Spread nyo lang. First is the earpiece. Discard. So, no need naman niya ng pangalanan to as long as nakita ni assessor na tama yung nilinis nyo. The binaural. Discard. Shock niya. Discard. Ayun, pump. Then, diaphragm. Discard. Then, wala siyang bell. Oh. Yan. So, ito, pag ganito na walang bell, ma'am, no need to twist na to, ha? Naka-direct na po to. Unlike yung iba po, meron tayo yung kino-close and open natin. Yun. Ito po, direct na to, ha? And then, discard. Babasain talaga yung ano dyan, pata. During, hindi, ma'am. Hindi na. Puro assuming lang. Next, get the alcohol, then make sure to spray away from the patient. Spray. So, both sides yun. Release. Then the shock. Discard, get another one. Discard. Pwedeng circular motion para hindi kayo masyadong matagalan. Ganyan. Discard. Shock ulit. Yung pinaka-cage niya. Discard. Dial. Discard. And then at the back. Discard. Okay, after preparing the materials and sanitize, I remove my gloves, wash hands, sanitize, then wear another clean gloves. gloves. Then go to the patient. Yan, so ma'am, already gathered the materials. So ito naman po, next natin is get the information first, ha? Yan, so by the way ma'am, my name is Ruthlyn. So dito dapat kumpletong pangalan nyo yung isusulat nyo, ha? Ayan, so may I know your name, ma'am? Naomi De La Cruz. How do you spell your name? Naomi. N-A-O-M-I. Mi. Ayan, tayo yung apelyido kahit wag na, ha? Okay, so female. So yung date nga, ang date nga ngayon? 03/02/24. Okay, time natin. Anong oras na? Hindi ko alam kung tama yan eh. 05:05 p.m. Okay, so do you recall your last BP, ma'am? Natatandaan mo ba yung BP mo? 90-60. 90/60. Yan. Baba. Bakit natin tinatanong yan? Kasi yung 90, yung systolic niya is nagpa-plus 40 or 30 tayo dun, ha?
Yan, para doon nyo malalaman kung hanggang saan ba yung ipapump nyo po, ha? Ayan. So, plus 30 na lang gawin natin later. Yan. Tapos, don't forget the unit sign. Unit sign ng 9060 is millimeter, mercury. So, make sure po dalawang maliit na M, big H, then small G. Millimeter mercury ang tawag dyan, ha? So, make sure po dapat sa TPRRR BPS PO2 natin dapat lahat yun merong unit sign mamaya. Okay, ma'am. So, let's start, ma'am. So, can I get your temperature? So, marunong naman lahat gumamit ng ganito, no? So, Fahrenheit. Dapat yung hindi Fahrenheit. Celsius yung gamit natin. So, ano ba pala ang normal na ano natin? 36.5 to 37.5. Ayan. So, yun po yung pinaka-normal natin, ha? So, assuming na lang na, ano, hindi tayo kasi gumagamit dapat ng Fahrenheit, ha? Dapat, ano tayo, Celsius. Assuming na lang. So, ma'am, pagdating ng assessment nyo, sa loob talaga ng kilikili nyo ito ilalagay. Pero, for the sake of demo natin, dito muna sa labas. So, would you want me to put it, ma'am, or do it on your own? Yan, sige, lagay mo na lang. Dito sa kabila ng alam, ma'am. Yan, then, isasabay nyo ngayon yung pagkuha ng pulse rate. Ayan, so, check natin yung pulse rate mo, ma'am. So, saan ba yung pulse rate natin? Make sure po nasa way ng thumb. Ayan, tapos, i-feel nyo muna yan. Tapos, yung beat niyan, yun yung bibilangin nyo. So, ang pinaka nito, yung oras natin is 60 minute po or 1 minute. Ay, 60 second in 1 minute po yung kuha natin. So, kapag napulsuhan nyo na, pintigan lang muna natin. Pag na-feel mo na yung 2 beat na yung mabilis na beat, then magsiset ka ngayon ng time. So, iset natin into 1 minute. Start ako ng dito sa 5. So, ilagay na lang natin yung 36. Laki naman ang siguro. Then, ilang yung nakuha ko. Pag kukuha ng pulse rate, ma'am, hindi pwedeng 15 seconds lang times 4. Pwede naman, ma'am, kung kaya niya po. Tapos, BPM. So, ang normal natin sa pulse rate, ma'am, is 60 to 100, ma'am, ha? So, yung 95, normal ba yun or abnormal? Normal po yun, ha? Tapos, don't forget, yung BPM, it's beats per minute. So, bawat tibok, yun yung kinukuha nyo in 1 minute po, ha? Ayan. So, sa temperature naman, dapat 36.5. Tapos, lagay kayo ng degree, tapos Celsius. Okay? Yun po yung mga unit sign. Ito yung mga unit sign na tinatawag. Yan yung tinitignan ni assessor. Okay, next. Sa pagkuha na ng respiratory, dapat hindi natin ine-inform si patient, ha? Anong best way natin? Ma'am, double check ko lang ulit yung pulse rate nyo. Pero hindi na kayo sa pulse rate nakafocus. Saan? Rest sa hininga niya. Bakit hindi natin pinapaalam? Kasi pwede niyang baguhin. Pwede niyang bilisan, pwede niyang bagalan. Ayan. So, inform lang natin na, ma'am, double check ko lang po yung pulse rate niyo po, ha? Ayan. And then, pero nakatingin kayo sa rise and fall. So, inhale, exhale, 1 count. Inhale, exhale, 2 count. Yun po yung bibilangin natin ng rest ni patient within 60 seconds. Okay, start ako ng 1.
CPM. So, sa respiratory naman natin, ang normal rate natin dito is 16 to 20 CPM. It means cycle per minute. So, yung inhale, exhale, yun yung pinaka-cycle niya. 1 count yun. 16 hanggang 20. 20. Ayan. So, yung 18, normal hindi. Normal Ayan. yan. So, normal yun ha. And next is yung BP. So, kung kanina, 90 plus 30, ilan? 90, 120. 120 yung ipapump natin kay client. Ayan. So, ma'am, BP na po kita. Ayan. So, sis ko lang, ma'am. Ayan. So, bago nyo ilagay ito, pulsuhan nyo muna. Saan ba tayo kukuha? Dito. Make sure sa malapit sa katawan natin, dito po yan. Meron naman dito kaso sobrang hina. Mas malapit po dito. Pag lalaki na at nagtatago yan sa may muscle. Ito, make sure na medyo i-press nyo ng konti ha. Yan. So, dito check natin kay madam. Ayan, madam. Yan na, ano ma'am, nafe-feel mo? Ayan. Ayan. So, mafe-feel yan ng client nyo ha. Mafe-feel niya kung, tapos makikita niya rin kung tama ba yung kuha nyo or hindi. Kung marunong tumingin yung kinukuhanan nyo ha. Ayan. So, dito natin ilalagay ngayon ito. Tapat niyo po to. Make sure po, snugly fit lang tayo. Hindi masyado maluwag, hindi rin po masyado masikip. Ayan. So, 2 fingers po, dapat kasya. Sige, dyan na lang. Pwede nyo to isabit ha. Paano pa pagsabit ito? Ito, open nyo lang dito. Then, dito, pa ganyan. Or, pwede naman ipahawak na lang kay client. The next step natin, make sure lang yung earpiece niya ay pointing downwards. Yan, dapat nakababa, nakaganyan ha. Remember, ang tenga natin ay nasa taas, hindi nasa baba ha. Yan, so pababa na ganyan pag isusot natin kasi yung butas ng tenga natin nasa taas pa ganyan. Okay? Kasi kapag ganyan ka, tapos pag ganyan yung ginawa mo, saan usually yan, hindi siya sa pinakabutas mo. Ayan o. Andito lang siya sa side. Okay? Ayan o. So, mas wala kayong maririnig mamaya kapag ganito yung ginawa niya. So, Sa yung baba. pitch niya dapat pababa and then pataas kapag nilagay. Pag ganyan. Okay? Then tap. Ayan. So, direct na to. Sabi ko kanina, di ba? Tapos, explain ko lang muna. Sa pagkuha, so dito po kailangan po ira-right muna natin siya para ma-close po. Tapos kapag meron ng laman, going to left naman para mag-deflate tayo ng hangin. So inflate, pa-right muna, maglalagay tayo ng hangin. Kapag may hangin na deflate, going to So, left, left. magre-release tayo ng hangin. Okay? O inflate tayo, so pa-right. Baka mamaya meron akong narinig pero yung stethoscope nasa, Nasa likod. Yan, lagay muna natin dito. So, sa 120 tayo ngayon maglalagay. Pero kapag kunwari hindi alam ni patient nyo yung last BP niya, kayo sa 160. I-pump nyo sa 160. Pero pag kunwari high blood yung patient nyo, nasa 200 or 220, i-220 nyo po or 200 nyo po yung pump nyo po ha. Kasi once na kunwari 160 kayo tapos high blood pala yung patient nyo, wala na, puputok agad yun. So hindi nyo makakuha yung pinaka-BP niya. So kapag high blood, 200 and above po yung ipapump nyo po ha. Kapag normal, 160 to 180. Okay po? Yan. So kung saan nyo kanina napulsohan yun, dito nyo ilagay, doon nyo ilagay yung stetho. Para mas marinig nyo mamaya. Pero mas maririnig nyo to kapag meron ng naka-inflate na hangin. So, going to right, then pump 1 to 20. Ayan, then release, going to left. Ayan, so isa pa. Mababa nga talaga si madam. So, 2 to 3 times yung natin, pagkuha natin. Kapag hindi nakuha dito, pwede nyong kunin ulit sa kabila. So, one more, going to right. So, nakuha natin kay madam is 90-60.
Same pa din. Same pa din. Oo. Ganito na lang talaga yung ano mo. 90/60 mmHg. Tapos remove. Anong tinitake mo? Ano nga? Para ano? Ano ma'am, pag gabi ma'am, pag matutulog ka, taas mo lang yung paa mo ma'am. Para ano. Ayan, so paano ba daw natin nakuha yung 90/60 sa systolic? Di ba nag-pump ako ng 120. Tapos nung yung unang papakinggan nyo dito is yung malakas tsaka yung mahina. It means yung mahina, ay yung malakas, yung Systolic. yun yung systolic niya. Sa first beat mo na maririnig nyo na malakas, make sure yung pinakamalakas yun yung systolic po ha. Sa pagbaba naman, once na nakuha nyo yung systolic po, yung diastolic niya, yung pawala na yung sound po. It means po nakarest na po yung ugat, ay yung dugo ni Dugo. patient. Ha. Ayan. So, Diastolic. systolic yung upper, Upper. diastolic yung Yung pinaka-lower. pinaka-lower. Mamaya po maririnig nyo po dito yung sinasabi ko sa inyo. Sa stet. Pero kapag okay na kayo na walang stet, pwede naman po sa kamay lang, nakaganito lang kayo. Chine-check nyo lang. Kahit wala na kayong stet. Okay po. Ayan. The next is yung pulse oximeter, yung SpO2. So first, massage yung kamay. Yung isa lang ha, hindi yung isang buo ha. Index finger lang. Yeah, pero hindi porket sinabing index finger, pag wala ng index finger, baka hanapin nyo pa rin. So, pwede naman kahit ano, pero pinaka-common yung index finger. Okay, then after that, sanitize. Discard, get another one. Discard. Then, check natin kung gumagana. Ayan. So, yung SpO2, yun yung hininga ni patient. Okay? SpO2. Yan, yun po. Yung PR, lobat ata ah. Yung PR naman, yun po yung pulse rate, which is hindi tayo tawag doon, nagdi-digital ha, nag-manual tayo kanina. Hindi namatay ulit. Then, lagay lang natin. Ayan. Then, pusa na yan, magre-read. Yan, kapag nag-normalize na yon, yan, ang pulse rate naman natin, ang ano niya is 95 to 100 ha. 95 to 100. Yes po, yung normal. Oxygen yun, di ba? Yes po, oxygen level po. 95 to 100 yung normal niya. Kaya madam, ang baba. Kulang ka sa... Ayan, so yung PR niya, tumutugma tayo. O, nasa 95 yung PR ko kanina. Dito, nasa 93 na siya. Once na nag-normalize, 97 na. Biglang bilis ako. 98, yan, nag-normal na. normal. Yan, so normal naman pala si Madam. 100 yun. Niloloko lang tayo ni Madam. So, 98, ang unit sign niya ay percent po ha. Ayan. Okay, yung pain assessment, tatanungin nyo lang siya later on kung meron siyang ibang nararamdaman, tapos ipaparate nyo lang. Kung wala naman, lagay nyo na lang ng 0. Ha? Yan, para wala nang Question. Okay? Okay, ma'am, relax ka lang muna, then I'll just do my aftercare po, ma'am, ha? Aftercare and sanitize, so kung paano nyo to kanina nilinis, ganun din ulit, ha? Okay. So, unahin natin ulit ito. So, nagamit na siya, saan ang linis natin? Dirty to clean. Cleanest. Cleanest na rin? Cleanest. Saan yung cleanest ulit? Sa bottom. Bottom naman tayo. Sa So, bottom. baliktad naman tayo ngayon, ha? From bottom to tip. Tip. Okay po. Discard, get another one. Bottom to O tip. nga pala, nagamit Okay, na pala kapag gagamitin pa lang, tip tip to to bottom. Pwede naman yung ganyan or pwede nyung diretsong ganyan. Okay? Kapag gamit na, ganon. Kapag nagamit na dito, bottom to tip, discard. Okay? Kung ano yung linis ko dito kanina, same Ganon lang din. din yung gagawin nyo. Same lang din po dito. Ito nalinis ko ba ito kanina? Hindi. Parang hindi, no? Hindi. Yan, ang linis po nito, yan, side to side lang naman. Discard. Discard. Then, make sure hindi masyadong basa. Discard. Ayan. So, ganun lang po yung linis niya. And after that, I remove my gloves, wash my hands, sanitize, then put another gloves on, then go to the patient. Then, sabihin nyo yung result kay patient. So, ma'am, so according to our findings, yan, so,
Normal naman po yung temperature nyo, pulse rate, and then yung PR nyo. Except lang po sa BP nyo po masyado pong mababa. Ayan, so nanonood po ba kayo ng K-drama, madam? Napupuyat kayo, Grabe ma. puyat yan, madam. Ayan, so yan. No need naman na mag-explain to kasi ito ibibigay niyo naman to kay assessor talaga. Ha? Ayan. Chine-check pa rin ba niya yung patient o hindi naman, ma? Hindi naman To na check ma'am. na kung totoo yung kinukuhanan pag mo? curious lang siya ma'am, siya yung magpapakuha. Ah. Yes po. Marunong kaya to? Sige ako nga magpapakuha nga. Ay, Ayan. ganun. May ganun po. Tapos, kailangan nyo lang talaga yung mga unit sign yan, oh. Yung CPN dapat naka-rewrite po dito sa pinakadulo-dulo niya. Ha? Mm. Yan. Tapos, don't forget your signature. Then, ipapasa nyo to kay assessor. Kung Assessor. sino yung may handle sa inyong assessor. Okay? So, with that, ma'am, thank you for your cooperation, ma'am. See you on our next schedule. Okay, ma'am. Bye-bye. Then, I remove my gloves, wash my hands, sanitize, and document on my care plan.